si Albert, isang lakwat, serong artist, rokambang hilig, DIY, malimit ang gamit. Tara na sa mga campsite na sa nature ay malapit. Magmotor, mag-unwind, mag-travel ng sulit. Samahan niyo ako sa mga epic adventures natin. Tuklasin ang kapayapaan, payapain ng damdamin. Samahan niyo akong namnamin ang simoy ng hangin. Samahan niyo ako sa mga biyaheng hindi drawing. Ako si Albert, isang lakwat, sirong artist. Balik tayo dito sa ating hideout, campsite, at mag-overnight ulit tayo dito ngayon. At may mga project tayong gagawin na bago ulit. Buhay na buhay pa rin tong ating swing bed at napakatibay. Hindi pa tayo makabiyahe ng malayo, kaya from time to time balik tayo dito sa ating camp, dito sa ating swing bed. At ito na yung pinakamalapit na pwede nating pagcampingan. Buhayin ulit natin itong Dakota fire hole na ginawa natin. Okay pa naman to eh. Ito yung mga dala natin, sleeping bag, at itong tarp natin, at meron tayong kaldero laman nito eh. Tapos ito, meron tayong bagong, ang tawag nito, vacuum flask na niregalo sa atin, napakaganda. At ito yung baon natin. Ito bukas lutuin natin, pero mamaya lalagain na natin to. Ito yung skin ng, ang tawag nito, baka yata, skin ng baka. Lagain natin mamaya, magdamag, para bukas titimplahan na lang. Ito yung ating hapunan. Tapos andito yung ating lagari. Tapos mayroon tayong dalang plato. Ito yung kutsara na ginawa natin nung nakaraang video. Yan. Tapos meron tayong tubig. Ito yung hammock natin na ginagawa nating kulambo. Tapos meron tayong kumot. Set up na natin yung ating tarp, baka biglang umambon kasi maghapong makulimlim eh. Kaya buti na yung safe tayo. Ito yung technique na natutunan ko kay Kuya Direk Gino. Yung nilalagyan na bato sa ilalim tapos tinatalian para maisabit natin ganyan sa taas. Napaka-useful ng technique na yan. Yan, naisabit na natin yung ating tarp. Napaka-basic lang kasi nagawa na natin nung nakaraan. At may mga natira pa tayong mga kahoy dito sa ilalim nung nakaraang camp. Magagamit pa natin to. Kasama pala natin ngayon si Nard Moto Camping dahil parehas kaming hindi makalabas. Kaya ito, subukan din daw niya mag-camp dito sa gubat.
Magsaing na tayo para maaga tayo makapagpahinga. Bukas na tayo gagawa ng mga project na gagawin natin. Meron tayo dito dalang Vaseline at cotton. Tapos lighter. Itong gagamitin natin pang fire starter natin. Ito pa yata yung Vaseline ni Kuya Derek noon eh. Hanggang ngayon nasa akin pa. Yan, bali lalagyan lang natin ng Vaseline yung cotton. Nito, dapat pala nilalagay na sa loob. Matagal yung apoy niya eh, pagka may Vaseline yung cotton. Tagal maubos yung cotton balls. Yan, lumalakas na yung apoy. Ang ganda talaga ng apoy ng Dakota Fire Hall natin. Oh. Habang hinihintay nating maluto yung kanin, magpahinga muna tayo. Uy, makasutan. Yung kanin natin luto na. Isunod natin itong balat ng baka. Pakuluan natin. Yan. Tapos ito, habang nagpapakulo tayo, ihawin natin itong talong. Hanggat gising tayo, pakuluan natin to. Pwede na yata itong talong. Lumubo na eh. Timplahan na natin to para makakain na tayo. Ito, sibuyas, kamatis. Tapos na ako magluto, mag-prepare ng hapunan. Kakain na kami, sabay na kami ni Kuya. Yung pinapakulan natin, ayun, napakasolid, kumukulo na. Tapos medyo kumakapal na yung skin, kanina napakanipis eh. So isang indication na naluluto na siya. Kailangan natin palambuting mabuti. Tapos bukas titimpla lang natin ng pangkilawin. Masarap yan. Mababa yung kailangan. Talian natin yung dulo.
Kahit simpleng tali lang, okay na to. Basta hindi lang siya malaglag. Saka natin isabit yun dito. Dapat ganito siya. Ayan, ayos na. Yung ating kulambo. Safe na tayo sa lamok. Di na tayo papapakin ng lamok dito. Makakatulog tayo ng mahimbing. Wala stick, nalaglag pa yung sahig. Ay, patulog na nga lang eh. Papahinga na tayo. Bababa ko na yung camera. Kita-kita tayo bukas. Bukas may gagawin tayo. Bushcraft project. Good night everyone. Sarap talaga matulog dito. Baho na tayo. Check natin yung pinakuluan natin kagabi. Check natin kung malambot na. Pwede na. Oh. Apple! Halika dito. Apple! Pag painit tayo ng tubig para kapag Milo tayo. Ang lulutong ng mga twigs dito. Oh. Bilis magpaapoy pag meron nito. Ayan. O, di ba? Bilis. Pagka tuyong-tuyo yung mga twigs, bilis lang umapoy yan. Yung cotton balls, pagka nabalutan ng Vaseline, ang tagal maubos pagka inapoyan mo. Ayan. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, gawa tayo ng upuan. Para may maupuan din tayo habang nagpre-prepare ng breakfast. Meron tayong bagong idea sa upuan. Dati ginagawa natin yung bato. Ngayon, tripod style. Tripod style yung gagawin natin. Talian lang muna natin to dito. Sa taas. Tapos mamaya lagyan natin ng pabalagbag dito. Sunod natin gagawin, lagyan natin dito. Yan, okay na. Sunod na kailangan natin
ay yung para dito sa likod. Pang tukod niya sa likod. Ito, subukan natin to. Yan. Meron siyang sanga. Kawit lang natin siya dyan. Aray! Tumudok. Wala. Ayos na. Putulin lang natin tong ano, tumutusok eh. Itong dulo ng kahoy. Tubig. Pwede na tayo magtimpla. Masyadong marupok yung ginamit nating kahoy, naputol. Hanip. Rekta na tayo sa aing hugas yan. Naayos na natin yung upuan natin. Yan. Ayos na. Yung niluluto natin. Ang bilis oh. Kumukulo na. Tadam. Dito. Good. Ayan. Gusto mo? Tapos na tayong kumain at may isa pa tayong project na gagawin. Gagawa tayo ng bushcraft na sofa. Actually, napanood ko lang to kay Kuya Direk. Subukan natin kung gaano siya ka-effective. Ito, may mga materials na tayo. Mga kahoy. 3 pirasong mahabang kahoy lang naman. Tapos 1 pirasong maiksi na pangbalagbag. Yan, natalian na natin yung una. Tali na natin yung pangalawa. Sakto pala to. Yan. Tupiin natin siya sa kalahati. Tapos ito lang natin.
Ayan, so na-fold na natin. At ang sunod natin gagawin, itatalian natin dito sa dulo. Ito yung gitna. Dapat naka-fold lang siya pag ganon. Ayan. Isasabit na natin to doon sa tripod. Baba natin ng konti itong kahoy niya, medyo mataas. Liligpit na si kuya. Yan. Pero ako, mag-stay muna ako ng konti dito. Pahinga lang ng konti. Mamaya tayo bababa. Itong gubat na pinagkakampingan natin ay meron talaga nagmamay-ari nito. Kaso napakaganda lang talaga campingan. Kasi talagang gubat siya, nature na nature. At ang daming magandang pwestuhan dito. Actually, may part dito na kapag nalinisan ay makikita yung dagat. Dagat sa part ng La Union, sa part ng San Fabian, Pangasinan, makikita yung dagat. Kaya napakaganda mag-camp dito. Kung may chance lang sana, no, dumating yung time, magkakaroon tayo ng chance mabili natin tong lote na to. Napakaganda nito. Kailangan lang talaga linisan para mas mas gumanda siya, tapos mas maganda siyang campingan. Itong part na to, kapag natanggal yung na yan, yung mga tawag nito, itong mga puno, mga dahon na yan, kita na yan yung yung kabundukan ng San Fabian, or yung yung dagat pala, hindi kabundukan, yung dagat dyan, overlooking na yung dagat dyan kapag ka natanggal itong mga dahon. Medyo nasanay lang kasi kami dito na magpwesto-pwesto, kasi dati kami yung nagme-maintain ng lupa na to. Tapos nung bininta nung may-ari, at ayun, parang nabigyan lang kami ng portion dun sa lupa na pagtatayuan ng bahay namin. The rest, iba na yung may-ari. Kahit dito pwede magkampo. Linisan lang ng konti. Pagkaganda Okay, anong oras na rin? Nakapagpahinga na rin naman na tayo. Magligpit na tayo, ligpitin na natin itong mga gamit natin. At saka yung mga bushcraft na ginawa natin, ligpitin natin. Siguro pati yung natin, yung swing bed natin, tanggalin natin yung yung pinaka-main na tali niya, yung sabitan. Pero hindi natin i-disassemble. Yung pangsabit lang tatanggalin natin. Ako si Albert, isang lakwatserong artist. Rock ang panghilig, DIY malimit ang gamit. Tara na sa mga campsite, nasa nature ay malapit. Magmotor, mag-unwind, mag-travel ng sulit. Samahan nyo ako sa mga epic adventures
nagbago isip ko. Iwanan na natin tong ano, sabitan ng swing bed. Uwi na tayo.